Okay, game. Kwentuhan tayo, guys. Sinento sa akin kaninang umaga. At bago tayo pumunta sa topic natin kay kay Meow, kay Barsaga. May nag-send sa akin kanina kasi nito. Oh, natatawa lang nga naman ako. Mm. Na out of the blue, biglang nagparamdam to matandang kalbo na to. Oo. Out of the blue, 'di ba? Parang siguro kasi namimiss na niyang maano sa spotlight, 'di ba? Gusto niya uling maging bida-bida. O di ah di umano siya, nagparamdam siya today. Bahala sa buhay niya. Ang problema, nagkalat siya ng chismis, nabash din siya sa sarili niyang page. Oo. Nagkalat siya ng chismis, nabash din siya sa sarili niyang page. Ito po kasi, ito yung kinukwento ko sa inyo, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Naalala niyo yan, si Kalbo? Naalala niyo ba? Baka lang namimiss na siya. Ayan, kaya pag-uusapan natin ito today. Baka lang naman, namimiss siya ulit. So, pagtripan natin si Magalolong. Pagtripan ulit natin si Magalolong, guys. Oo. Ito kasi, di ba, nung syempre Holy Week, di ba? So, yung mga politiko, kahit sino naman politiko, mga kababayan, merong mga pabati. Oo, may mga pabating Easter. Tapos, syempre, magbibigay ng hopeful words and statements, etc., etc. Syempre, party na yun ng sistema eh. Hindi na natin magagawa dyan eh. Regardless if they meant it or not, it doesn't matter. I mean, it's there. Si Sarah nga, ginagawa palagi yan eh. Kulang na lang, pati National Pets Day, gawin niya. Gumawa rin siya ng video. Oo, ganun eh. Pero nakakatawa lang kasi kapag si former Speaker Martin Romualdez ang gumagawa ng ganyang statement, talagang merong mga salty. Oo, may mga salty. May mga buwisit. Oo, may mga naiinis, nagre-react, nabubisit sa kanya. But it's fine. Oh, di ba gano'n naman talaga yun eh. Gano'n naman talaga ang politiko sa Pilipinas. Asaran lang naman yan. Gano'n lang naman kasimple yan. So, eto ngayon, nagsalita si former speaker kahapon na ito yung sinabi niya. Sabi niya, we must unite and heal as a nation. Dapat tayo magkaisa at maghilom bilang isang bansa. O, di ba? May mali ba sa sinabi niya? Wala naman mali sa sinabi niya, di ba? Oo, na dapat tayo mag-upisa na mag-heal as a country, di ba? Dapat tayo maging magkaroon na ng konsensya. Tapos ano ba? Di ba? Wala naman mali eh. I mean, kayo magsabi, may mali ba sa pagtawag na tayo ay mag-unite at maggumaling o maghilom bilang isang bansa? Wala namang masama doon, guys. Oo. Pero syempre, sa tenga, sa higanting tenga ni Gollum, dahil sa nung nasagap to ng malaking tenga ni Gollum, na-bad trip siya. Hindi ko alam kung ba siya na-trigger, guys. Hindi ko alam ba siya na-trigger talaga, promise. Ang weird eh, ang weird. Ang weird eh. Kasi, ito yung sabi ni laki pa naman ng tenga ni Magalong. Di ba? Nasagap niya yung balita, sabi ni Magalolong, ito sabi, unbelievable! Nakakadismaya. Nadismaya si Magalong. Sabi, naisip po ba ninyo, Kong Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa pinaggagawa nyo? What? Kasalanan ba ni former speaker ang gera sa Iran? Kasalanan ba ni former speaker ang gera sa Iran? Siya ba naghuhukay ng langis sa Iran? Di ba? Kasalanan ba niya na tumataas ang presyo ng langis abroad? Oo. At tayo sumusunod lamang sa kung magkano ang bariles ng langis abroad kasi sa Pilipinas? Oo. Hindi. Oo, naghihirap tayo kasi may mga politikong katulad mo nanana.
De, joke lang. Naghihirap tayo kasi meron ngang gera sa Iran. Lahat naman tayo, nararanasan niya, lahat tayo nahihirapan. Oo. Alam nyo, mga kababayan, ito ang balita kanina 50% daw ng tourism sa Baguio nawala. Halos wala rong bumiyahe. Sa Baguio this Holy Week. Anong ginawa mo? Responsibilidad pa ba ng buong Pilipinas iangat ang turismo ng Baguio? Di ba? Lugar mo yan? Anyway. Tapos naisip ba ninyo ang pagkakaisa noong nagpapakasarap kayo? Hindi ignorante ang mga Pilipino. Oy, may gano'n. Napaka-vague. Napaka-vague nung kanyang statement, di ba? As usual, kung tutuusin, wala naman siyang anong pinagpuputok ng butchi niya, wala naman siyang binanggit dito na kung ano mang kasalanan, di ba? Wala naman siyang binanggit Meron bang hindi niya ni-revive yung 777? Oh. Di ba? Hindi niya ni-revive yung ano ba yung isa? Ano ba yung isa? 777 tsaka meron pang isa Oo, nakalimutan ko lang 80 ano ba? 777 tsaka 20 ba yun? O something? O 30 yata? Something like that. Oh. Basta dalawa yun. Dalawang ganun. Oo. 30. O ayun, tama. 30. Oo. Walang ganon. So parang it's just a generic blaming on former Speaker Martin Romualdez of the issues that are happening in the Philippines. Pero ang nakakatawa dito, mga kababayan, yung sarili niyang yung sarili niyang comment section. Ayan. Yung sarili niyang comment section na pinaka nakakatawa dito. So inulit lang niya yan dyan. Ito yung comment ng isa. Patunayan mo muna, Mayor, baka may proof ka naman. Yan ang gusto natin, guys. Atat na kami na ilabas nyo ang ebidensya at para managot na mga salarin. Kaso ang mga insinuation mo ay based lang sa fake news. Mga comment section niya to. Kasuhan nyo na po, Mayor, kung may matibay at totoong ebidensya para makulong na. Pero kung wala, tumulong na lang para mapanagot ang mga korap. Basag sa sariling post. Ito pa isa. Ang gulo mo, Mayor, maka Duterte ka po, kaya ganyan ka. Yan na lang Yun talaga yun Gusto ko yun Oo. Puro na lang po kayo maingay, wala naman po kayo legit na ebidensya, pero kay Saldico, tahimik kayo. Diba? Kay Saldico, wala siya sinasabi. Tama si Ate Rosalina Estonilo, diba? Nasaan na yung si Saldico? Ano nangyari kay Saldico? Bakit ang mga DDS tahimik kay Saldico? Siya nga yung mastermind. All evidence points to him. Diba? Pero syempre sasabihin ni Toby Chanco, di magagawa ni Saldico yan kung walang bas-bas si Martin Romualdez. Tapos, tatanga-tanga si Toby Chanco, yung mga DDS dadagdagan yan. Di magagawa ni Martin Romualdez yan kung walang go signal ni Bongbong Marcos. Kaso ang problema, nagka-impeachment na at lahat-lahat, wala silang napakitang ebidensya laban kay Presidente. Wala rin silang napakitang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Imagine take note. Ito take note, tama kababayan. Ito yung nakakatawa dyan kay Magalolong. Naging special investigator pa siya ng ICI. Oo. He was in a position to really conduct a deep dive investigation dito kay Martin Romualdez kasi nag-iimbestigador siya ng ICI.
Isiniksik niya yung sarili niya doon. Ginamit niya si Vince Dizon para isiksik ang sarili niya sa ICI. Oo. Pero, nangyari. Bakit walang ano, ba't wala ka pa rin nakalkal kahit nung nasa ICI ka na? Di ba? Well, in fairness, wala rin naman siya nakalkal kay Baste Duterte kahit sinasampal na siya ng ebidensya sa mukha. Kahit sinasampal na siya ng ebidensya sa mukha, wala pa rin siya nakikita. Hindi ko nakikita yung kasalanan ni Baste. Walang ganun. Di ba? Oo, ganun naman talaga. Oo. Huwag na tayo mag-expect. Di ba? Sabi pa si Luis Jane Jose, ilabas mo na kasi Mayor Magalong yung evidence para kapanipaniwala. Kapag laway lang ang puhunan mo at ipopost sa Facebook mo, malamang paniniwalaan ka ng mga anti-Marcos. Ilabas mo resibo mo at kung totoo yan, isa ako sa maniniwala sa mga pinagsasabi mo. Ay, naku. Si Pulong, correct. Si Pulong pala may 51 billion, ano? Ito pa isa. Sunod eh. Maglabas ka muna ng tunay na ebidensya, Mayor Magalong, puro haka-haka. Ngawa ka ng ngawa sa SOCMED, gayahin mo si Senator Trillanes. Correct! Wala. Olats. Olats. Ito pa. Sabi. Lasa muna ha. Wala pong ebidensya na gumawa ng katarantaduhan si Romualdez, kaya nga siya nagbitiw bilang speaker para malaya sila mag-imbestigahan siya at may delikadesa siya. Si Saldico at ibang mga senador po ang may ebidensya. Tama po si Romualdez, pagkakaisa ang kailangan ng ating bansa, hindi pagkawatak-watak. Ayun, di ba? Di siya mismo na nasopla sa kanyang sariling post, no? Taong bayan pa nagsopla sa kanya. Pero alam niyo mga kababayan, ako it's just more than a post para sa akin. It's more than a post. Oo. Hindi si Martin Romualdez ang audience na dito. Hindi si Martin Romualdez ang audience na dito. Ang audience niya dito, yung mga Duterte supporters. And particularly, I would even venture to speculate na ang totoong audience na dito ay si Sara Duterte. Oo. Bakit? Kasi feeling ko nag-downgrade na siya ng ambisyon. Feeling ko lang naman. Pero feeling ko nag-downgrade na siya ng ambisyon, mga babayan. From president noon, nag-downgrade na siya ng ambisyon. Oo. Magsesenador na siya. Feeling ko lang. Baka magsesenador na siya. Nag-downgrade na siya ng ambisyon, guys. At para mapansin siya neto ni Sara Duterte, syempre, sino ba ang pinaka low-hanging fruit? Sino ang pinakamadaling tirahin para mag-audition bilang senador ni Sara Duterte? O di tirahin mo si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, di ba? Kasi third term na niya to as mayor, matatapos na ang kanyang term. Alam nga naman tumambay siya ng 3 taon. Syempre, ambisyon siya na mas mataas. Pero hindi siya makakapasok sa Congress, for sure yan. Hindi siya makakapasok sa Congress. For sure. Although yun na mas madali. Mukhang ang pangarap niya ay mag-national. So, stepping stone to becoming a president, magsisenador muna siya. But that is speculation, okay? So, pero pag tumama ako, di sa pool. Pag tumama ako, di sa pool, sorry. Tumama, bingo. Di ba? Sabi ni Tagalog na, Magalong ang perfect example ng good governance. Saan banda? Tagalog na. Sige nga. I need proof of concept. Sige, Tagalog na TV. Sige, saan banda? Sige, saan banda yung good governance? Sige. Maghihintay ako. Saan banda yung good governance? Kasi, last I heard,
Baka nakakalimutan nyo yung tennis court. Sa kanal daw, sabi ni Tess Parcon. Oo. Sige, saan banda? Saan banda yung good governance? Sige. Game. Governance daw, sabi ni Ultra Tito. Governance daw, governance. Oo. Governance. Governance. Okay. Tagalog na. I stand erected. I stand corrected. Ano ba yun? Ba't kasi? Oo. Well, my bad. Sorry. Tao lang. Governance pala yung sabi ni Tagalog na. Sorry naman, tao lang. Oo. Akala ko, believe ka kayo Tagalog na kayo. I second commotion. Sabi ni Diana mo ako. I second commotion. Ay, nako. Anyway. So kaya ko rin natanong kung tama man ang basa ko kanina. Well, obviously, nagkamali ako ng basa. Governance pala. Pero kung may magko-comment man ng good governance daw, oo. Yung governance na yun, mga kababayan, yung good governance na yan, nasa ano lang niya yan, nasa title lang niya yan. O, public servant, come on! Alam niyo, ngayon ako nakakita ng ng politikong ganitong katrapo. Yung talaga nililabel niya yung sarili niya na, maayos ako, public servant ako, etc. Siya lang nakitaan ko ng ganito. As in yung lantaran, siya lang nag-claim sa sarili niya. O, bakit? Wala ba iba nagsasabi sa'yo, Magalo? Wala ba iba nagsasabi sa'yo na public servant ka o meron kang good governance? O, mukhang wala eh. So sa sobrang wala nagsasabi sa kanya, siya na lang magsasabi sa sarili niya. O, yun ang tawag doon. O. Yun eh. Tawag dito. Tawag dito. Ina-assure lang niya yung kanyang sarili. Oo. Ganun lang yun. Buhat sariling bangko. Sabi ni Tara, let's go. Correct. Kasi mga kababayan, tulad nito, papakita ko lang naman sa inyo. Balikan natin ang yung kasaysayan ni Magalo. Tulad nito, nung kasagsagan ng mga rally, nung unang rally, kung saan pinano nilang i-destabilize etong si PBBM. Self-validation. Anyway, so yun nga, nung una nilang pinlano na i-destabilize si PBBM, ano nangyari? Oo. Maraming pumalya. One of them, mga kababayan, is according dito kay Montalban, saan na yun? Yan. Kasama siya sa mga nagplano ng kudeta nitong nakaraan, noong 2025. Kasama siya sa mga nagplano ng kudeta. At ang gusto niyang palabasin, siya daw yung tawag dito, magiging pangungunahan niya to at i-appoint nila si Sara Duterte na parang transitional leader. Oo, transitional leader daw. Diba? Transitional leader guys. Oo, kunyari, transitional leader siya. Oo. Tapos ipapasa kay Sara Duterte. Oo. Ayan. So, that's one secret down. Oo. Pero ang pinakamalala, mga kababayan, sabi niya kasi, nagpapahirap daw sa bansa. Oo. Wait lang. Balikan natin to. Kasi, mga kababayan, kung babalikan natin ang kwento ng flood control scam, kasi palaging yun ang ginagawa nila di ba? Yun ang lagi nilang sinisisi kay former speaker O, siya daw yung mastermind ng flood control scam, blah, 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 corruption, etc. Pero, ewan ko ba? Hanggang ngayon, di sila makapag-file ng kaso. Ewan ko ba? Ito kasi, mga kababayan, kung naalala nyo na si Magalong ay may alam doon sa 36 billion rock netting project ng Benguet.
In fact, niyayabang niya yan. Pinakita pa raw niya lahat ng ebidensya kay PBBM nung nakaraan, di ba? Nung nagpunta si PBBM sa Benguet. Marami doon daladalang folder. Itong si Magalong, bida-bida, ang lolo mo. Oo. Pero mga kababayan, simula nung nabisto ito, kailan ba ito nabisto? 2019 yata ito, 2020. Simula nung nabisto yung rock netting project na yan, up to present, ayan, 2020. Up to present, wala pong tumahimik na po dyan si Benjamin Magalong. Di ba? Simula nung nag-umpisa yan, up to present, siya lang yung siya lang yung nananahimik. Oo. Partida ha, nag-iimbestigador pa ng ICI yan. Hindi natin alam kung anong pinaggagawa sa ICI. Oo. Pero kasi dahil kaututan dila si Vince Dizon Oo, ito si Vince Dizon, nagpauto rin kay Magalong Wala. Ngayon, ano nangyari? Di wala. Nga. Magolum. Gusto ko to sinabi ni Leonard Cabrero. Tigilan mo kami, magolum. Wag kaming mga milyon-milyon loyalista. Magolum. Gusto ko yun, promise. Gusto ko yun. Magolum. Oo. O yan Sino nagsabi nito? Sino ang nagbisto nito? Oo. Ang nagbisto nito, si former Senator Trillanes. Oo. Mayabang nga kasi itong si Magalong. Gusto niya bida-bida siya. So one time daw, nakwento daw sa kanya ni Magolum. Oo. Ni Magalolong. Etong rock netting project. Kaso nyo mga kababayan, sino ba ang sino ba ang primerang may kasalanan dyan sa rock netting project? Ang primerang may kasalanan dyan mga kababayan ay si Eric Goyap. Oo. Eric Goyap. Best friend. Oo. Best friend ni Pulong Duterte. Oo. Best friend ni Pulong Duterte yan, guys. Oo. Kaya hindi na pinansin ni Magalong. Ay, di pwede. Kapatid yan ng pinag-auditionan ko Di pwede. Kasama ka rin pala sa pahirap. Oo. Kasi kapekean yung pinapakalat mo na good governance advocate ka, public servant. Hindi. Hindi ka public servant, self-service ka. Self-service ka, self-service. Walang public servant sa'yo. Self-service lang. Oo. Imagine nga mga kababayan, di ba? Nagpunta na siya ng Davao City. 51 billion ang binagsak sa Davao City. First district lang hindi sa buong Davao City. Davao City First District. Wala siyang nakita. Kahit isa. Wala siyang nakita kahit isang hindi na yung Ghost Project Di ba? Kahit substandard project, wala nakita kahit isa. Ano yung bulag-bulagan talaga? 51 billion lampas-lampas sa absorptive capacity ng Davao City First District. Tapos wala siyang nakita kahit isang Ghost Project. Imposible yan. Bulag-bulagan ang tawag dyan. Oo. Bulag-bulag. Baka nga hindi pa nila pinuntahan Baka hindi pa pinuntahan. Kasi naaalala ko noon, mga kababayan, nung nagpunta sila ng Davao City, nandoon din nakabantay din yung mga taga Davao City. Oo. Yung mga supporters ni Pulong, nandoon din. Siyempre, alam nyo na, handang manggulo at a moment's notice. Oo. Nagka-steep neck, Romel Surad no? Nagka-steep neck. Diba? Eto, hindi lang siya nagbulag-bulagan sa flood control scam ni Eric Goyap at saka ni Pulong Duterte. Bingi-bingihan din siya dito kay Diskaya. Ito, nung sinabi niya to. Hindi paparinig ko sa inyo Very clear man yun sa video.
na sinabi mo, kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Nag-loading bigla si Bato eh. 2016 onwards. 2016. 2016 onwards. Si Tito. May follow-up Yeah, yes, sir. ka ba? Yeah, Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Komedyante. Hindi talaga matatanggal kay Tito Sen yung pagiging komedyante niya. No? hindi talaga mawawala kay Tito Sen yung kanyang pagiging komedyante. No? Ulitin na natin. Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yeah, yes, sir. ka ba? Yeah, Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Panalo. Panalo yung punchline ni Tito Sen. Finish combo eh. Oo. Di ba? 2016 onwards. May question ka pa ba? Paano na yan? Magalong. So, ibig sabihin, papanahon pa pala ni Duterte, pinapahirapan ng gobyerno ng mga Pilipino. Ba't ngayon ka lang nagsalita? Di ba? Actually, marami din hindi natuwa sa pagpunta niya sa Davao. Ayan, no? November 11, 2025. Si Luis Baroc Biraogo. Nagsulat siya sa kanyang column sa Standard. Sabi, ayan, what was Magalong doing there? Davao City is not within his jurisdiction. He holds no statutory authority over DPWH operations or infrastructure audits. The inspection was supposed to be led by the ICI, a newly minted body with no clear legal personality under existing law. Well, dito siya nagkamali. Kasi there is a law and that law is the executive order. But anyway, the presence of a local executive from far-flung Baguio at a DPWH-led audit of Davao projects raises more questions than it answers. Questions that go to the heart of administrative law, ethics, and political propriety. Ayan. And he goes on explaining kung ano yung mga potential na violations. Kaya nga, di ba, sinabi ni Jose Claire, mga kababayan, kung naalala nyo, tinanong siya nung sa hearing, di ba sa hearing, sa isang press conference, kung ano daw masasabi ng Malacanang sa mga questions on why Magalong is authorized to go to other places. Yung kanyang trabaho sa ICI daw ay nakakakuha ng tawag dito, nakaka-distract ba ito sa kanyang trabaho bilang mayor? Tapos ang sinabi ni Jose Claire, iniimbestigahan na yan ng Pangulo. Nung narinig ni Benjamin Magalong, siguro yung salitang iniimbestigahan, natakot, nagulat, o nabigla, o bigla nag-resign, the same day. Pagkatapos nung what do you call that? Nung press conference, siguro mga a few hours lang, mga 2 to 3 hours later, bigla nag-resign
sa ICI, etong si Benjamin Magalong. Oo. Natakot dun sa salitang imbestigahan eh. Oo, natakot dun sa salitang iimbestigahan. Oo. Kasi nga, may problema kasi talaga yun. Sa LGU code po kasi, mga kababayan, hindi ho pwedeng tumanggap ng ibang trabaho ang isang local chief executive. Hindi pwede. The logic behind that is, dahil ang primary focus mo dapat ay doon sa LGU mo, pagsilbihan yung LGU mo. Yun talaga yun. So, nung si Magalong, tinanggap yung trabaho ng ICI, essentially, he violated that provision sa LGU code. Pwede siyang matanggal bilang mayor. So, kaya nag-resign siya bigla. Natakot siya. Panic mode kasi yun, sabi ni Ate Mishi. Totoo yun, panic mode talaga yun. Panic mode talaga yun. Pero alam niyo mga kababayan, ang pinakamalala na ginawa ni Benjamin Magalong na pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino ay yung pagprotekta kay Rodrigo Duterte. Lalong-lalo na sa EJK. Wag ho natin kakalimutan itong interview na to, mga kababayan. And when all these abuses on human rights happened, do you attribute that to Duterte? Well, very strong kasi ang personality ni President Duterte noon, ano. And during that time din kasi parang hopeless na rin ang situation na you file a case patapos madi-dismiss lang, no? Alam mo na itong tao na to involved sa drugs, patapos malalaman mo, magugulat ka lang na na-dismiss. Paano na-dismiss? Because of this, frustrations, then you end up looking for a quick solution, no? But only to find out from a strategic standpoint, hindi na rin tama kasi it's not actually sustainable. And at the same time, later on, magkakaroon ng backlash. And that's precisely what happened, no? Nalaman yung mga ibang katotohanan na mali-mali yung execution, mali-mali yung mga reports, talagang merong mga intentional na mga ginawang pagpatay. Meron ding mga listing of government certain people na nilagay sa watch list na hindi naman dapat nilagay because of political rivalry. So ang dami rin, na-abuse rin, and that's the reason why nakakalungkot na nangyari yan. Pero part of history, something we have to learn Si from it. Raulo. Nagamit ba ang PNP? Nagamit. Nagamit. It's part of history lang daw, guys. Tanggapin na lang daw natin, it's part of history. Si Raulo, hindi pwedeng tanggapin lang yun. Meron kang 20,000 halos na patay. Mahigit, pala. 30,000 halos na patay. Tapos gusto mo kalimutan lang. Si Raulo ka. Kung ganun. Tapos, pinoprotektahan pa niya si Digong sa interview na to. Tinanong siya dito, sabi, parang ang question is, do you regret supporting Rodrigo Duterte? Hindi daw. Hindi raw, guys. Under Duterte's watch. Yes, admittedly nagamit. Alam ko naman yung Ginamit daw ni Duterte ang PNP, ha? Sinabi niya, admittedly nagalit. Kanina may admission siya, maraming pinatay, na-abuse, ginamit ang pulis, etc. etc. Pero, pakinggan niyo. Sana, tagal. Uy, wrong mistake. Ayan. Isa pa. intention ng ating presidente noon. Malinis ang kanyang intention. Pero, unfortunately, during the execution, ang kanyang intention, presidente noon. Intention ng ating, yes, admittedly nagamit. Alam ko naman yung intention ng ating presidente noon. Malinis ang kanyang intention. Pero, Malinis daw ang kanyang intention. Ano yun? Whitewashing? Si Raulo, di ba? Malinis ang kanyang intention. So, aksidente lang na napatay yung 21,000 mahigit. Malinis ang kanyang intention. Oo. Pero may mali sa execution. Alam nyo, mga kababayan, kahit nasabihin natin, mali yung execution. Hindi pa rin absuelto si Digong. Alam nyo kung bakit? Pati hindi niya pinigilan. Bakit hindi niya sinabi, oy, ang dami nyo na pinagpapapatay, mga hayop kayo na ipapakulong ko. Diba? Hindi. Hindi niya sinabi yun. Anong sinabi niya? Ano sinabi niya? Kill them all, shoot them dead. Diba? Ano sinasabi ni Digong?
Ito yata yung cover ng sa sinasabi ng Tagalog na kay. Good governance. Ay, nako. Coach, ang si Stacy Magalong nagbabayad utang lang, double standard yan. Tignan mo, alam niyang may mali pero pilit na sinasabing tama yung mali ni Digong. Ha ha ha. Salamat sa super chat. Wow naman! Wow! Wow! Malinis sa intention, paano mo nalaman? Paano nalaman malinis sa intention? Diyos, are you gods? Gods? Are you God? Na nakikita mo ang puso ng bawat nilalang sa mundo? Puwis ito si Magalong. Pero unfortunately, during the execution, talagang ang daming mali. Mayor, Sabi ni Iram Aromas, malapit na ang Judas malagay sa urn. Hahaha. Hindi siya si Judas, huwag kayo mag-alala. Hindi siya si Judas. Oh. Tsaka hindi siya ilalagay sa sa urn, sa garapon siya ilalagay. Hindi, tuloy natin. parang klarong-klaro na you're very deliberate when it comes to giving your support to people you think that you can trust and stand with, shoulder to shoulder. Pero yung pagsuporta niyo po kay Pangulong Duterte, meron bang pag-aalinlangan or meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. See? Never. Whitewash. I don't regret supporting him. I don't regret. Good governance yan. Public servant yan. Oo. Enabler ng pumatay ng 30,000 Pilipino. Partida, wala pang gera nun, ha? Partida. So, pinrotektahan niya ang mga Duterte sa flood control scam. Pinrotektahan niya ang mga Duterte sa war on drugs. So, sinong tunay na pahirap? Di ba? Sinong tunay na pahirap? Eh di yung nagtotolerate ng korupsyon at yung nagpoprotekta sa nagpapahirap sa bansa. Ikaw yun, Magalong. Ikaw yun. Ikaw yung tunay na nagpapahirap sa bansa. Hindi ko na lang tinapos yung video kasi I'm out of time. Ikaw yung tunay na nagpapahirap, Magalong. Ka na maglinis-linisan. Oo. Nailabas na sa buong Pilipinas ang hasang mo. Oo. Naikalat na sa buong Pilipinas ang hasang mo. Alam na ng sambayan ng Pilipino kung gaano ka kakamilyon. Sabi nga nung isa nag-comment dun sa kanyang page sabi, tawag dito? Talo pa niya ang tawag dito? Ano ba yung video game sa yung sa cellphone, yung usong-uso? Yung ginagamit sa e-games din yun Shucks, nakalimutan ko yung tawag. Ano ba sa ko yun? Sa cellphone ko. Ano ba yun? Ano yung tawag doon sa nilalaro sa cellphone? Hindi Snake. Yung isa. ML. Yan, ML. Sabi yung ML. Mobile Legends. Oo. Sabi nung isa nag-comment sa page niya. Mayor, talo mo pa ang ML sa dami ng skins. Tawa ko Ang dami daw skins, guys. Kunya ka, papalit-palit ang balat Papalit-palit ang costume kung sino malakas dun siya. Ang lala nito ni Magalong, guys. Oo. To dream the impossible dream. Oo, all for the dreams, guys. All for the dream. Pero, well, at least, ngayon, mga kababayan, exposed na. Yun na importante dyan Exposed na tong si Magalolong.
At hindi na ho siya masyadong pinapaniwalaan. Kasi maski yung mga dilawan nagkakamping, ayaw na rin sa kanya eh. Oh. Kasi nabisto siya eh. Nung una yung mga kakamping, pinaglalaban pa siya, pinagtatanggol pa siya. Kaso, wala. Oo. O di nung nangyari. Ako from the very beginning, ano ako dyan kay Magalong. Oo, amoy na amoy ko yung pagiging hunyangon yan. Umpisa pa lang. Pero syempre, meron mga nabudol. At hayaan natin yung mga nabudol na yun. Siguro naman, natuto na kayo. Oo. Kaya, ingat-ingat din sa mga pinapaniwalaan. Ha? Oo. At, pag tumakbo senador to si Magalolong, well, at least I can say, you heard it here first. Oo. Kung tatakbo. Oo. Kung tatakbo. Oh, at magkita-kita tayo sa ating susunod na live stream, mga kababayan. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you in 5 minutes, guys. Bye. See you. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.